Basta usapang sapatos, Marikina is the place to be. Pero ang paggawaang ito, ibahin daw nyo. Hindi lang kasi makukulay at dekalidad na sapatos ang kanilang ginagawa. Gumagawa rin sila ng custom-made shoes para sa mga kapuso nating irregular ang sukat ng paa. Ang showroom, good news daw para sa mga katulad ni Nick. Ang kanya kasing paa, lumaki at nagkabukol. So, meron akong gout. Gout na lumalaki yung paa ko, tapos nakakabukol siya. Tapos mahirapan na akong bumili ng sapatos kasi masyadong malaki. Hindi na magkasya sa kanya wala na magkasya sa akin sapatos. Sandals lang at saka mga slip-on, yun lang ang mga nagagamit ko. Nang madiskubre ni Nick ang showroom, lumapit siya rito para humingi ng tulong. Kailangan na raw kasi niyang magsapatos. Bakit naman kaya? Ang main reason talaga, kaya ako nakapagpagawa ng shoes, kasi gagraduate yung anak ko ng medicine. So nag-decide talaga kami na para maging formal naman, na makapunta roon sa graduation day niya na nakasapatos ako. Matapos ang ilang buwan, nakuha na ni Nick ang kanyang custom-made shoes. Sa kabila ng pamamaga ng kanyang paa, ang sapatos na kanila raw ginawa, sakto at komportable sa kanya. Nagkaroon ulit ako ng confidence sa sarili ko dahil nakapagsapatos ako, excited na akong umattend sa graduation ng anak ko. Yung tatay ko is shoemaker talaga siya, galing din siya sa pamilya ng mga magsasapatos. Sa katunayan, ang kanila raw sapatusan, kayang gumawa ng 2,000 na sapatos kada buwan. Isa sa naging feature ng product namin is comfortable siya. Hindi talaga siya masakit sa paa. Sakto naman daw ang timing ng isang kaibigan na nooy nangangailangan ng kanyang tulong. So, nag-start po yung sa custom-made namin na shoes. Kasi may mga family friends na lumapit. Hindi namin matanggihan eh. Bakit namin pinasok yun? Kasi, di ba sa pag-negosyo, kailangan may answer ka na need. So, yun, yung need na yun na merong nangangailangan ng comfortable na sapatos na may diferensya sa paa. Sa magtatanong, oo, mahirap siya kasi niche market siya. Pero, meron at merong nangangailangan talaga. Sa paggawa raw ng customized shoes para sa irregular fit, natukoy ni Abby ang tunay niyang layunin pagdating sa pagsasapatos. Ang mga customer na humingi sa kanya ng tulong, ipinopost din niya online para magsilbing inspirasyon sa iba. Kung makikita niyo po, ito po yung mga sample ng mga nagawa na natin ng mga custom-made na shoes. Mga iba-ibang problema rin po to sa paa. So, tulad po nito, ito po, yan. So, makikita nyo po, ayan siya, meron siyang bukol dito. So, para po sa mga nagtatanong, ano ba yung itsura ng regular na hulmahan ng sapatos? So, yung regular na hulmahan ng sapatos po is ganito lang siya. Ang mga custom-made na sapatos, pumapatak ng 10,000 pesos kada pares. So, sa mga nagsasabi, mahal, opo, may kamahalan po talaga siya kasi gagawin po yung shoe last or yung pinakang hulmahan ng sapatos na kung ano yung shape ng paa mo, kung may deformity, yun talaga yung itsura ng hulmahan ng sapatos mo. Dahil may kamahalan, malabo raw na makabili nito ang 23-year-old na si Florencio na may kondisyon na kung tawagin, clubfoot. Nakuha ko po ito since birth. Pagkalabas po ng aking magulang sa akin, ganito na po yung mga paa ko. Nakakapagsuot naman si Florencio ng mga normal na sapatos. Ang problema, hindi siya komportable at madaling nasisira ang kanyang sapatos dahil sa kondisyon ng kanyang paa. 3 taon na rin daw siyang huminto sa pag-aaral at sinubukang magtrabaho na lang. Pero dahil sa kanyang paa, hirap daw talaga siyang matanggap. Nakita ko lang po siya sa isang shared post ng kaibigan ko. Tapos sabi ko, wow, ang galing naman ito. Sabi ko, parang baka pwede naman na magawan yung akin. Kasi sobrang tagal ko ng ganito yung paa ko pero hindi ko pa naranasan magkaroon ng customized na nasusukat yung paa ko. At ang handog ng good news para kay Florencio, dadalhin namin siya sa showroom para pagawaan ng bagong sapatos for free. Size 3.
3 din yan, sir. Sir, okay na po yung sukat natin. Thank you po. Bali, ngayon lang po naka-experience ng ganito pero gagawin na po namin na makakaya namin para sa iyo. At siguro gagawin ko po ito ng mga 3 to 6 weeks. Sakto raw ito dahil plano na niyang bumalik sa pag-aaral sa susunod na taon. Siyempre po, sobrang tuwa po. Magbabago po yung pakiramdam ko pag nakasapatos ako. Parang hindi na po ako yung naiilang na panay ang galaw sa sapatos. Ang makagawa ng dekalidad na sapatos, achievement na. Pero ang makatulong sa iba, tunay raw na isang biyaya.